Yan, tuloy-tuloy na po tayo sa ating gawain sa oras na ito. At tayo po'y dadako po sa ating mensahe na nais na ating pag-aralan ngayon at nais na ma-share sa atin sa pagkakataong ito. Buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Proverbs chapter 4 verse 23. Kaway-kaan 4:23. Basahin po natin ito sa English translation. Basahin po natin ang sabay-sabay. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. So tayo po muna ay dumulog sa ating Diyos sa panalangin. Yes, Lord God, Heavenly Father, patuloy naming tinataas sa iyo sa pagkakataong ito, Panginoon, na patuloy, Lord God, ang pagpupuri namin sa iyo. Pasasalamat sa tunay na ikaw ang dakilang Diyos sa aming mga buhay. Tunay na lagi kaming inyong pinalalakas sa gitna ng mga suliranin, sa gilda ng mga kahirapan ng buhay na ito, Panginoon. Tunay na ikaw ang lakas namin. Tunay na dahil sa iyo, Panginoon, kaya po kami masaya, kaya po kami maligaya, Panginoong Diyos, sapagkat ang kalakasan mo ang siyang nagsusustain sa bawat isa po sa amin, sa patuloy na paglilingkod, sa patuloy na gawain, sa patuloy na pagsamba sa iyo, Panginoong Diyos. Tunay na hindi kumukupas ang inyong kaaliwan sa bawat isa dahil nandyan ka lagi sa panahon ng kami po, Panginoon, ay nasa sadlak sa mga suliranin ng buhay. Tunay nga, Panginoon, sa oras na ito, ang nais mo lamang po sa amin ay isang pusong basag at isang pusong tapat na sa iyo ay naglilingkod. Kaya, Father God, maraming salamat sa pagkakataong ito at patuloy naming kinukumit. Samahan mo po kami sa aming pag-aaral. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. So, ang message po natin ngayon sa pagkakataong ito ay a broken and contrite heart. A broken and contrite heart. So, pag pinag-usapan po natin ang kalagayan o kalagayang espiritual ng puso ng bawat tao, ang puso po ng tao ay nahahati sa dalawang magkasalungat na kondisyon. No, dalawa ho ang nagiging kondisyon ng puso ng isang tao. Maaaring ito ay hardened heart o ito ay broken and contrite heart. So ngayon, ang layunin po natin sa mensahe po natin sa umagang ito ay ma-illuminate po tayo na tayo ay maging aware sa condition ng atin pong espiritual na puso. Maging aware tayo sa kalalagayan ng puso ng bawat isa po sa atin sa umagang ito. Di po natin pinag-uusapan dito kung ikaw ay Christian o kung ikaw ay hindi Christian. So dapat po natin laging suriin ang kalagayan ng ating mga puso sa kalalagayang espiritual nito. Pangalawa, makita mo bakit mo ba ginagawa ang mga ginagawa mo ngayon. Makita natin yung mga ginagawa natin ngayon. Bakit natin ito ginagawa ngayon? Pangalawa, masaksihan mo ang impluwensya ng biyaya ng Diyos, na yung biyaya ng Diyos ang nagbabago sa isang matigas na puso o yung matigas na puso ng isang tao. Ang sabi po ng Luke chapter 6 verse 45, ang sabi po dito, a good man out of the good treasures of his heart brings forth good, and an evil man out of the evil treasures of his heart bring forth evil. For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So, ano pong pinapakita sa atin dito? Pinapakita po sa atin dito sa salitang ito ng ating Panginoon, nang sabi niya, a good man out of the good treasures of his heart, and an evil man out of the evil treasures of his heart, the abundance of the heart, the mouth speaks. So sinasabi po na ang puso ay katulad po sa isang bangko, na doon iniimbak ang lahat po ng mga kayamanan. Di ba doon kayo nag-iimbak ng kayamanan sa bangko? Ilan na yung mga dolyaris ninyo doon? Iniimpok ninyong lahat. Kayamanan, mga salapi, no, mga ginto at mga ano pang mga kayamanan niya na iniimbak po sa bangko. Nandun po yung mga treasures. Pag sinabi po nating treasures, ito yung mga pinagpapahalagahan natin sa ating mga buhay. Sabi dito, yung good man ay
out of the good treasures, lumalabas yung good treasures na nanggagaling po sa kanyang puso. An evil man, lumalabas naman po doon yung evil treasures sa kanyang puso. Kaya, anong sabi po ng salita ng Panginoon? Keep your heart with all diligence. For out of it, the treasures of the spring. Out of it is spring the issues of life. So ano po yung tinutukoy doon? Ang tinutukoy po doon, yung issues of life, sa tingin po ninyo, ano po yung issues of life na binabanggit dito? Dito po sa Proverbs chapter 4 verse 23. Dalawa lamang po yung issues of life ayon sa salita ng Panginoon. Ano po yun? Yung masama at yung mabuti. So dalawa lang po ang tinutukoy ng Bible, no? Patungkol sa kalalagayan ng buhay ng isang tao, masama o mabuti. Sinasabi po dito na napakahalaga na maingatan natin ang ating mga puso. Kaya paano ba natin ito iniingatan? Ang sabi po dito, with all diligence. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap, with all diligence. Hindi po kalahating sikap, kundi buong sikap. Bakit? Kasi meron pong dumadaloy dyan. Ang sabi doon, dumadaloy dyan yung issues ng buhay ng isang tao. Kaya dapat nating bantayan kasi ano bang klaseng buhay ang dumadaloy dyan. Sabi nga, yung issues of life, maaring masama o maaring mabuti. Kaya ingatan. Ang salitang ingat, no, meron pa pong ibang salita, yung ingat. Yung ingatan, isa pa pong salita dito ay yung bantayan. So kaya bantayan po natin ang ating puso ng buong sikap. So ganyan daw po natin dapat nabantayan yung ating mga puso. Ngayon, ano ba yung hardened heart? O ano ba yung matigas na puso? Ang sabi po ng Kawikaan 28 verse 14, sa Tagalog, masaya ang taong magalang, ngunit ang may matigas na puso ay mahuhulog sa kapahamakan. Ano po ang sabi ng talata? Mahuhulog sa kapahamakan. Anong klaseng kapahamakan po ang tinutukoy dito? Kung babasahin po ninyo yung Romans chapter 2 verse 5, ang kapahamakan po na tinutukoy dito ay ang pagkahulog sa galit ng Diyos sa araw ng kanyang paghuhukom. Ang sabi, mahuhulog sa kamay ng Diyos. Kaya ang tanong ko po sa inyo, gaano ba katindi ang mahulog sa kamay ng Diyos? Ang sabi po ng Hebrew chapter 10 verse 13, it is terrible thing to fall into the hands of the living God. Gaano po katerible yung terrible na tinutukoy dito? Ang sabi ng salita ng Diyos, na wag daw po tayong matakot sa mga tao na may kakayahang pumatay ng laman, kundi tayo ay matakot sa Diyos na may kakayahang magbulid sa katawan at kaluluwa sa impyerno. Kaya, ang tanong ko, gaano katerible ang bumagsak sa kamay ng Diyos? Sabi dito, huwag kayong matakot sa tao, pero matakot tayo sa Diyos, sapagkat ang Diyos may kakayahang magbulid sa isang tao, no? Sa kanyang laman at sa kanyang kaluluwa doon sa impyerno. Kaya, sino ang dapat po nating katakutan? No? Sabi dito, dapat na mas katakutan natin ang Diyos na siyang final judge. Kaya ang sabi dito, sa araw ng paghuhukom, tayo ay hahatulan. Sino ang hahatol? Ang Diyos ang hahatol. Ano ang ihahatol sa atin? Ayon sa katigasan ng ating mga puso. Kaya, ano ang hatol ng Diyos? Ang sabi dito, kapahamakan. At pinag-aralan po natin, saan yung lugar na yon? Sa impyerno. So meron po tatlong pangunahing pinagmumulan ng pagkakaroon ng matigas na puso ng isang tao. Ano po yung pinagmumulan ng pagtigas ng puso ng isang tao? Tatlo po yan. Una, nakapagpapatigas ng puso ang kasalanan. Kaya kung nagtatampisaw ka sa kasalanan, it's about time na umalis ka na dyan. It's about time na igilan mo na yan. It's about time na ikaw ay manumbalik na sa Panginoon. Pangalawa, yung puso, nakapagpapatigas po ng puso, yung work-based religion. Sino po ang example? Ang mga Pharisees. Ang akala nila sa kanilang pagsunod sa mga kautusan o mga religious laws ay makatatamo sila ng kaligtasan. Kaya tumitigas ang puso nila dahil kampante na sila at sila ay kumbinsido na yung mga ginagawa nila according doon po sa mga religious rituals
and mga religious laws according to their works, ay ito na ang makapagliligtas sa kanila. Kaya hindi mo na sila marirebuke, hindi na natin sila kayang tinagin dahil yun na yung kanilang kinagisnan. Nang akala nila ito na yung tama. Kaya nga anong sabi ng mga Pharisees? Ang sabi ng mga Pharisees, do not do what I do, but do what I say. Kasi alam nila kung ano yung ginagawa nila. No? Alam nila na sila yung mga teachers of the law, but in reality, yung mga tinuturo nila ay hindi naman nila ginagawa. So kaya yung work-based religion ay nakapagpapatigas ng puso ng isang tao. Pangatlo, nakapagpapatigas din ng puso ng isang tao ay yung unforgiveness, yung hindi pagpapatawad. Kaya hanggang ngayon, bitter ka pa rin. Hanggang ngayon, nandyan pa rin yung kabigatan sa iyong puso. Matigas na, kaya yung unforgiveness ay nagpatong-patong na sa'yo. Yung bitterness, yung stress, yung anxiety, nandyan na, nagsama-sama na sa'yo. Nagsimula lang yon sa unforgiveness. Biro mo, ang tagal-tagal na hanggang ngayon, pinahihirapan mo pa yung sarili mo. Bakit? Kasi hanggang ngayon, hindi mo pa rin mapatawad. Hindi ka pa rin nakakapagpatawad sa iyong puso. Pinatawad ka na nga ng Diyos eh. Bakit hanggang ngayon, hindi mo pa rin kayang magpatawad? Kaya ngayon, anong nangyayari? Because of the unforgiveness, patuloy na tumitigas ang iyong puso. Ano po yung tatlong bagay na yan na nakapagpapatigas ng puso ng isang tao? Kasalanan. Pangalawa, religion. Kala natin yung mga ginagawa natin doon sa religion natin, kala natin nakapagpapalambot ng puso, nakapagpapatigas. Sabi nga, katulad ng isang Pariseyo. Pangatlo, yung unforgiveness. Baka meron pang nakatira dyan sa puso mo ng hindi pagpapatawad sa iyong kapwa. Yung iba, hanggang ngayon, hindi pa rin mapatawad yung kanilang mga magulang na nagmaltrato sa kanila. O hanggang ngayon, meron ka pa ring tao na hanggang ngayon, nandyan pa rin sa iyong puso na hindi mo pa rin siya mapatawad. Kaya, ingatan po natin yung ating mga puso. Ngayon, ito po ang mas matindi. Yung isang tao na merong matigas ang puso, most probably, ang nadidevelop po sa kanya ay yung kalagayan na tinatawag pong defensive shield. Ano po yung defensive shield? Ito po yung paghadlang. Yung defensive shield po, ito yung hadlang para hindi po tayo magkaroon ng spiritual awareness. O hindi natin matanggap yung biyaya ng Diyos sa buhay natin. Kaya dahil po dito sa defensive shield na ito, lalo pong dumidilim at yung hindi po tayo makakita. No? Lalong dumidilim, hindi tayo nakakakita at hindi po tayo nakakarinig. Yun po yung sabi ng Ephesians chapter 4 verse 18. Ang sabi doon, and they are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Ano pong sabi ng Ephesians 4:18? Due to the hardening of their hearts, they were darkened in their understanding and became separated from the life of God. Ano pong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po nito, hardening of hearts makes you ignorant to the life of God. So kapag matigas pala ang puso ng isang tao, nalilimitahan yung kanyang pangunawa at hinihiwalay tayo mula doon sa buhay ng Diyos. Kaya kapag hiwalay tayo sa buhay ng Diyos, ibig sabihin po nito, patay tayo. At kung patay tayo, ano pong ibig sabihin nun? Wala tayong buhay. No? At ang ibig sabihin nito, kalaban tayo ng Diyos. Bakit? Separated from God. Hiwalay tayo sa Diyos. Kaya ang result, dahil kalaban tayo ng Diyos, ano ang natural tendency natin? I-oppose natin yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya no wonder na may mga taong sinishare natin ang Word of God, tigas na ang kanilang puso, sabihin nila, meron na kaming religion, di ba? Meron na kaming religion, naglilingkod na kami sa simbahan. Kaya pag sineran mo ng Word of God, naturally, ang tendency, labanan nila yung isineshare natin. Kasi ito yung kalooban ng Diyos, maligtas sila. Di ho ba? Pero dahil matigas na yung puso nila, nahirapan tayong mag-share. Di ho ba? Nahirapan natin tayong madala sila sa Panginoon kasi meron na silang tawag dito, meron na silang daladala sa kanilang mga isipan o sa kanilang mga buhay na ang akala nila, yung daladala nila,
ito yung katotohanan. Kaya pag nag-share tayo sa kanila, rejected tayo. Rejected tayo sa kanila. Yun po ang natural tendency. Kaya anong nagagawa ng ignorance? Pinatitigas ang puso ng tao sa Diyos na ang pinaniniwalaan na lamang po nila yung kanilang pride at maging ginajustify nila foolishly yung kanilang mga decisions na based sa self-centered deceptional lie. Ano ba yung deceptional lie? Pinagpapalagay mo sa sarili mo na ikaw lang ang tama. Deceive ka sa kasinungalingan. Kaya kala mo yun na yung tama. Kala mo nandito ka na sa tama, but in reality, wala ka pa doon sa katotohanan. Yun po ang unang bagay na makikita natin, yung hardened heart. Ito po yung matigas na puso. Kaya kung merong matigas na puso ngayon, dapat itong lumambot. At walang sino mang pwedeng makapagpapalambot nito kundi ang Diyos lamang. Kaya katagpuin natin ang Diyos sa oras na ito. Sabi natin, Lord, ang tigas na ng puso ko, hindi ko na kaya. Wala akong magagawa. Even yung mga tao sa paligid natin walang magagawa kundi ang Diyos lamang. Tawagan natin ang Diyos sa buhay natin na patuloy na siya ang kumilos sa bawat isa sa atin. Pangalawa, hardening of a Christian heart. Kung merong matigas na puso, pag pinag-usapan naman po natin yung mga Kristiyano, tumitigas ba yung kanilang mga puso? Kapag ang isang tao daw po na nakakilala sa Panginoon ay tumigas ang puso, mas matindi pa po yan doon sa mga hindi pa Kristiyano. Yung kanina, pinag-uusapan natin, mga non-Christians. Di ba? Matitigas ang kanilang mga puso. Paano naman kung ang Kristiyano naman ang tumigas ang kanyang puso? Mapapalambot pa po ba natin yan? So, kaya maliban na lamang na ang Diyos ang kumilos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang banal na espiritu, yung tao po na merong matigas na puso ay hindi po makakawala dyan o makakahulagpos. So kaya ano ang makikita natin? Kapag nangyari po ang pagtigas ng puso ng isang mananampalataya, ano mangyayari? Magkakaroon po ng reinforcement. Papasok yung deceptional lie. Ano po yung deceptional lie? Akala mo na ikaw ay laging tama. Akala mo na nasa katotohanan ka. Yung piniperceive mo na lagi kang tama. Kaya anong mangyayari? Nababalot ka na ng kasinungalingan. Kapag nabalot ka ng kasinungalingan, hindi na makakapenetrate yung katotohanan sa'yo. Pag dumarating yung katotohanan, tumatalbog na lang papalayo sa'yo. Dahil sa patuloy at paulit-ulit na pagtigas ng iyong puso, yung mga layers ng iyong puso ay patuloy na nadaragdagan, kaya lalong tumitigas. Kaya sa patuloy na paulit-ulit, nagiging parang armor na. Ang tawag ko po dyan ay kalus heart. Yan po ang nangyayari. Nagkakaroon na po ng kalyo hanggang sa hindi na po siya nakakaramdam. Kahit ano nang mensahe ang kanyang marinig every Sunday, ganun pa rin siya. Kaya not unless ang Diyos ang mag-touch, not unless na ang Diyos ang humipo, yung matigas na puso ay hindi po matitinag. Ito po ang mahirap sa Kristiyanong matigas ang puso. Pwedeng nasa loob ng simbahan siya at pwedeng nasa labas siya. Dalawa po ang kanyang kinabibilangan o dalawa ang kanyang katauhan. Ang sabi nga po dito, he or she will live in a life in between the non-saved and the saved. Kaya ang tawag ko po dito sa Kristiyanong ito na may matigas ang puso, siya ay nabubuhay sa spiritual limbo. Matigas ang kanyang puso, kaya lumalayo siya sa mga tao sa mundo. Bakit? Kasi naiintindihan niya at nakikita niya kung ano yung consequences ng mga kasalanang nagagawa. At hindi naman siya nakikipag-relate sa mga Christians at mga brothers in Christ sa Panginoon because nandoon yung condemnation at nandoon yung guilt. Pero itong Kristiyanong ito ay matigas ang kanyang puso. Kaya ang Panginoong Hesus, binigyan niya po ito ng linaw nung nagbigay po siya ng parable. Ano yung parable? The parable of the Pharisees and the tax collector. Kung maalala ninyo, doon sa church, may dalawang persona doon, isang Pariseyo at isang tax collector. Ano ang sabi ng Pariseyo? Nung tinignan niya yung tax collector, ang sabi niya, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil hindi ako katulad ng taong ito na manloloko, unjust, adulterer, katulad nitong tax collector na ito.
2 beses ako nagpupunta sa simbahan, nagbibigay ng aking tithes and offering at lahat ng aking mga possessions. Pero yung isang tax collector na nakatayo at hindi man lang makatingin sa langit dahil dinadagukan ang kanyang puso dahil sa kanyang kababaan ng kanyang puso at sa kanyang pagkakamali. Ang sabi niya, Diyos na mahabagin sa lahat, ako na isang makasalanan, no? At hindi man lang siya makatingin sa Panginoon. Kaya nung nakita sila ng ating Panginoong Hesus, ang sabi ng Panginoon, sino sa dalawang ito ang nakapagbigay ng kapurihan sa Diyos? Ano po ang makikita natin dito? Makikita natin dito na ang Diyos ay hindi po siya interested sa ating outward behavior. Hello? Hindi po siya interesado sa panglabas na pag-uugali o panlabas na mga ginagawa natin. Ayon sa istoryang ito, ang Diyos ay interesado sa ating mga attitude, sa ating mga desires, at maging sa kondisyon ng ating mga puso. Bakit? Kasi ang Pariseyong ito naniniwala na sa pamamagitan ng kanyang mga religious laws and mga religious works na kanyang ginagawa ay makakaabot siya sa kaluwalhatian ng Diyos. Nang sa tingin niya sa kanyang sarili, siya ay matuwid sa harapan ng Diyos. However, pag tinitignan siya ng Panginoon, nakikita sa kanya yung espiritu ng pagiging judgmental at espiritu ng hypocrisy. Kaya nakakalungkot, di ba? Nakakalungkot ko po mga ginigiliw kong kapatid na dahil sa deceptional lie, dahil sa pagtigas ng puso ng isang tao, nang akala natin na kapag bibigay tayo ng kaluguran sa Diyos, nakasasamba tayo sa Diyos, but in reality, dahil kalus ang heart, ginagawa na lang nating ritual yung mga religious obligations natin, pero hindi na talaga tumatago sa puso. Pag kumakanta tayo hanggang kesame na lang. Pag nagpe-pray tayo, hindi na nga makalagpas ng bubong. Para kasing ritual na lang na ginagawa. At I believe ito yung first stage ng pagtigas ng puso ng isang tao na hindi mo na nararamdaman ang salita ng Diyos. Pag nagbabasa ka, parang nagbabasa ka na lang ng comics. Pag nananalangin ka, parang nakakailang minuto ka pa lang, parang gustong-gusto mo nang tumigil. Wala ka ng appetite sa mga spiritual things. Parang ayaw mo nang gampanan yung dapat mong gawin bilang isang mananampalataya. Pero dahil merong conviction na nandito sa'yo, nagpapatuloy ka pa rin. Pero wala na yung kasiglahan. Pero wala na yung kasigasigan mo sa mga ginagawa mo para sa Panginoon. Unti-unti nang nagkakaroon ng kalus ang puso mo. Patuloy ng patuloy hanggang sa pinagtatakpan mo na yung tunay mong kalalagayan na nandun ka sa church, but in reality, yung puso mo ay napakatigas. Hindi mo na makita yung biyaya ng Diyos. Hindi mo na maranasan yung mga kanta. Hindi mo na ma-appreciate yung mga messages every Sunday. Hindi ka na makatagal makapakinig. Sa'yo parang laging gusto mo nang umuwi. Hindi mo na matagalan yung fellowship sa mga kapatiran, pero gusto mo makipag-fellowship. Pero pag nandun ka, parang ayaw mo na. So ibig sabihin po, meron ng suliranin ang puso ng Kristiyanong ito. Kaya anong sabi ng Panginoon sa kanyang bayan? Kung kayo ay maligamgam at hindi mainit, sabi ng Panginoon, hindi kayo malamig o mainit, kundi kayo maligamgam, kayo ay aking isusuka. So nawala na yung appetite, nawala na yung pagnanais na laging makatagpo ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya sa umagang ito, binabalaan po tayo ng salita ng Diyos. Dito po sa kalalagayang ito ng pagiging matigas na puso, yung pagkakaroon ng matigas na puso sa ating mga buhay. Kinakailangan nating ma-revive. Kinakailangan natin ng spiritual nourishment upang manumbalik at manariwa yung kasiglahan natin, yung kasigasiga natin na makapaglingkod sa Panginoon, na masamba ang Diyos. Actually, wag po sana muna doon sa paglilingkod . Ayusin muna yung relasyon sa Diyos. Ayusin muna yung kalagayan ng puso. Kasi yung puso ang tinitignan ng Panginoon. Ang akala ng Pariseyo, nakakaabot na siya sa Diyos. Ang akala ng Pariseyo, yung ginagawa niyang mga rituals and mga obligations sa simbahan, yun na-reach na niya yung presence ng Panginoon. But in reality, hindi na-impress ang Panginoon. Dahil hindi naman bukal. Ginagawa niya out of obligation.
hindi out of love. Kaya nung nakita ng Panginoon yung tax collector na gayon na lamang ang kanyang pagnanais na maabot ang Diyos, gayon na lamang ang kanyang pagnanais na makakaroon ng pakikipag-ugnayan sa Diyos, ay nakita ng Panginoon yung kabusilakan ng kanyang puso. Na wala siyang ibang inaasam kundi ang Diyos. Sabi nga ng kanta kanina hindi dahil sa mga himala, hindi dahil sa mga pagpapala. Sinasamba natin ang Panginoon, iniibig natin ang Panginoon dahil kung sino siya. Siya ang pinakamahalagang entity o pinakamahalagang persona na nandito po sa atin ngayon sa ating pagsamba sa umaga pong ito. At yun po'y walang iba kundi ang Diyos na nagsasabing 2 o 3 na nagkakatipon sa kanyang pangalan ay nandoon siya. Kaya walang ibang sasambahin. Naglilingkod tayo hindi dahil sa obligation na ibinigay sa atin ng ating church. Walang makapipigil sa atin sa paglilingkod dahil yung pag-ibig, yung kalakasan, yung pagmamahal po natin sa Panginoon ang siyang nagtutumulak sa atin. Hindi dahil sa obligation. Kasi kung obligation, titigil na tayo Tigil na tayo mag-share kasi matatakot tayo sa COVID. Pero dahil sa pagmamahal, nakikita mong opportunity pa na makapaglingkod sa Panginoon. Kasi bihira lang yung opportunity na mamatay sa paglilingkod kay Lord. Yung mga unang Kristiyano, nabigyan sila ng ganung pagkakataon. Dahil yung government nila, laban sa Kristyanismo. Kaya pag naglingkod ka, papakain ka sa leon. Pag naglingkod ka, susunugin ka ng buhay, pupugutan ka ng ulo. Kaya yung pribilehiyo na doon sa mga unang mananampalataya ay gano'n na lamang. Ganitong opportunity, walang makapipigil po sa atin na makapaglingkod sa ating Panginoon. Kaya ano ang nais ng Panginoon? A broken and contrite heart. Na kinakailangang yung pusong malambot, yung isang pusong dating matigas ay mabasag. Mabasag yung isang pusong matigas para maging isang pusong malambot. Dahil, di ba, yung pagbinasag po yung isang matigas na bagay, di ba, yung isang matigas na bagay, para mabasag yan, kinakailangan meron pong dumating dyan na mga matitinding inaalaw yung pag-alaw ng Panginoon doon sa mga sorrows, mga pain, and mga pressures na dumarating po sa ating mga buhay. Ang layunin nito para basagin po yung matigas na puso na na-establish, na nagkaroon na ng armor, na nabalot na ng kasinungalingan, na nabalot na ng mga matitinding bagay sa kanyang buhay, na nagdala sa kanya o na napunta siya doon sa pagtigas ng kanyang puso. Kaya kapag dumating po yung crack o yung mag-occur na po yung pagbasag doon sa puso na yon, mula sa kanyang mga protection sa kanya, yung light na nanggagaling po sa Holy Spirit ang papasok po doon sa puso na yon para mag-illuminate yung katotohanan. This is when our hardened hearts begin to weaken from the internal pressures of regret and sorrow. This is when our hardened hearts begin to weaken from internal pressures. Kaya yung mga layers po nagsosoften. Ano pong ibig sabihin nito? Kinakailangan po ng spiritual solvent para ho mag-melt o mag-broken down ito pong mga shield na ito, no? Yung mga nakabantay na ito sa ating mga puso upang yung miraculous influence of the power of God sa ating mga puso ay mabroken at maging contrite heart at magkaroon po ng transformation. Yun po ang nangyayari. Pag sinabi pong broken, ibig sabihin po damaged, disrupted by change. Pag sinabi pong contrite, it is a feeling of sorrow, showing sorrow and remorse for sin. Nangyayari po yung broken and contrite heart when we see and understand the deep of our depravity. Nakita niyo na ho ba yung sarili ninyo kung gaano kayo kamakasalanan? Dahil dun sa tindi ng kalalagayan natin ng pagiging isang makasalanan, doon natin nakita yung matinding pangangailangan sa biyaya ng Diyos. For by grace, you have been saved through faith. And it is not of your own good works that no one should boast. Wala na yung ego. Di ba? Ang isang broken and contrite heart, he realized
the uselessness of relying upon ourselves or our self-centered decisions. Sa halip, nagre-rely po tayo doon sa pagtitiwala po natin sa Panginoon. Sabi dito, nangyayari yung broken and contrite heart when our desires become more like Jesus and less of ourselves. Kailan nangyari yan? Kapag natunaw na raw po yung mga pride natin at naging humility na. Nandun na po yung kababaan po natin. Kailan nangyayari yan? When we humbly kneel before the mercy of God and the Lordship of our Lord Jesus Christ. Kailan nangyayari yan? When God changed us from within. Na dating tayo ang nakaupo, na dating tayo ang nakasentro doon sa ating mga buhay, sinisimula na po natin na si Jesus ang siyang maupo sa sentro ng ating mga buhay. Ang sabi po ng Isaiah 66 verse 2, "But on this one will I look on him who is poor and of a contrite spirit, and who trembles at my words." Psalms 51 verse 16 to 17, "For you do not desire sacrifice, or else I would give it. You do not delight in burnt offering. The sacrifices of God are broken spirit, a broken and contrite heart. This, O God, you will not despise." Kaya, yung isang taong merong broken and contrite heart, nandoon na po sa kanya yung pag-grieve over their sins. Nandoon na po yung totoong repentance, yung totoong pagsisisi sa kanilang puso. Yung taong merong broken and contrite heart, not judge other, but will be filled with understanding and compassion. Hindi ka na aloof sa mga tao. Hindi ka na judgmental. Kundi sabi dito, nandoon na sa'yo yung pagiging maunawain at nandoon na yung compassion. Di ba? Yan yung puso ng Panginoong Hesus eh. Nung nakita niya yung maraming mga tao na nagugutom at patang-pata dahil sa init ng araw at dahil sa pagkagutom, ang Panginoon was moved with compassion at pinakain niya itong 5,000 mga tao. So yung broken and contrite heart, sabi dito, you will not allow sinful thoughts that lead to unrighteousness. Ano ba yung mga sinful thoughts? Mga kasalanang dumadapo sa ating mga isipan. Kapag hindi natin gwinardyahan yung utak natin, ang daming dumadapo dyan. Sabi nga daw, ang utak natin parang katulad ng daungan ng mga barko. O kaya katulad ng airport, daming daming gumagarahing mga eroplano. Di ba? Yung mga port, katulad dyan sa may Divisoria, meron tayong mga puerto dyan na kung saan nandyan dumadaong yung mga barko. Ang utak natin katulad din po ng mga daungan na nandun po nagpupuntahan po yung mga evil thoughts. Kaya anong dapat natin gawin? Bantayan. Guardiyahan po natin kasi baka mag-lead yan to unrighteousness. Broken and contrite heart, sabi dito, kapag meron ka nito, you will seek the strength of God to move toward His holiness. Wala kang ibang inaasam kundi yung kabanalan ng Diyos. Wala kang ibang hinahanap kundi ang Diyos sa iyong buhay. Siya nga ang iyong kinauuhawan. Sino ho bang nauuhaw dito? Kadalasang nauuhaw lang tayo sa tubig, lalo ngayong napakainit ng panahon. Kadalasang nagugutom lang tayo sa mga pagkain na nasisira. Pero sabi dito ng salita ng Panginoon, para makalaya tayo doon sa katigasan ng mga puso, ay wala tayong ibang dapat na hanapin at kagutuman, kundi walang iba kundi ang Diyos. A broken and contrite heart, anong ginagawa nito sa ating buhay? It will renew, we will renewed by trials and tribulations. All things work together for good to those who love Him. Ibig sabihin po, lahat ng mga pagsubok na yan, mga trials na yan, wini-welcome natin yan sa ating mga buhay kasi yan ang kapamaraanan ng Diyos para hubugin tayo. Yan nga po ang tinig ng Panginoon sa atin eh. Yan yung boses, yan yung kilos at gawa ng Diyos sa buhay natin na dahil sa mga trials and tribulations na yan, hinuhubog niya tayo para tayo maging katulad ng ating Panginoong Hesus. A broken and contrite heart will lead us para ma-experience natin yung tinatawag na agape love. Sabi ng Panginoon,
Walang ibang hihigit sa lahat. Ang Ten Commandment ay na-sum up into two. Ano sabi niya? Love God above all, and then let us love ourselves. Love our neighbors as we love ourselves. Kaya yung maranasan po natin yung agape love, ang tindi. Sabi ng Panginoon, walang hihigit doon sa mahalin natin yung Panginoong Diyos ng higit sa lahat. Ibig sabihin, maibigay po natin sa Panginoon yung pinakamataas na antas ng pagsamba sa Diyos. Hindi yung pagsambang uundap-undap lang. Di ba? Hindi yung pagsambang walang espiritu. Di ba nakakita na ho ba kayo ng walang espiritu, walang buhay? Yung mga lasingge, di ba? Ang hinahanap nila, espiritu. Espiritu ng alak, di ba? Kaya nga, pag binuksan nila, palabasin muna yung espiritu. Di ba? Kasi gusto natin may spirit, di ba? Ganyan din sa paglilingkod sa Diyos. May espiritu. Pag tumutugtog, may espiritu. Kapag kumakanta, dapat may espiritu. Ibig sabihin po, merong buhay, may kalakasan, merong kasiglahan sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Ang sabi po ng Ezekiel 36 verse 26, I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. Ano sabi dito? Sa pagbabalik ng Panginoon, sa pagparito ng Panginoon, pagkakalooban niya tayo ng isang bagong puso, isang bagong espiritu. Aalisin na yung pusong bato. Kaya pag sumasamba ka na ngayon, may espiritu na. Pag nananalangin ka na ngayon, nalala ko yung mga Koreano, pag nagpe-pray sila, sumisigaw muna ng 3 Jesus. Pag sigaw ng pangatlong Jesus, pag nabubunot na yung halaman. Kasi yung mga Koreano daw, pag nananalangin, gumaganon eh. Sa sobrang intense ng kanilang pananalangin, yung hawak-hawak nilang puno nabubunot. Ganun po ka-intense yung mga Koreans pag sila po'y nagpe-pray. Meron na pong espiritu, hindi na po pusong bato, kundi puso na kung saan bagong puso, bagong espiritu ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga naman po sa ating paglilingkod, nandun po yung ating kasiglahan, nandun po yung ating kasigasigan na maglingkod talaga. Kasigasigang magpuri sa Diyos. Kasigasigang ibigay ang lahat para sa Panginoon. Hindi ba't karapat dapat ang Diyos na tumanggap ng lahat ng ating papurit pagsamba? Kaya upon all flesh, lalapit sa Panginoon. Kaya ibinigay na niya yung Espiritu. Sa Old Testament, pili lang yung pinupuntahan ng Espiritu eh. Yung mga hari lang at saka yung mga propeta. Pero ngayon, sa panahon ng biyaya ng Diyos, ang ginawa ng Diyos, binuksan niya ang lahat. At ang banal na Espiritu ay dumadaloy na sa lahat ng laman. Kaya lahat po tayo ay pwede nang maka-access sa Diyos. No? Lahat po tayo, dahil sa Espiritu ng Diyos, ay pwede na pong makapaglingkod sa Panginoon. Binuksan na niya, ibinuhos na niya ang bagong espiritu sa ating kapanahunan. Kaya, ano pong ibig sabihin nito? Ang Diyos ang nagwasak na ng pusong bato na meron ka. At kayang-kaya na po yang palambutin. Kayang-kaya na po na magkaroon tayo ng broken and contrite heart sapagkat pinadaloy na lang Panginoon. Sa kahuli-hulihang panahon, sa panahon po natin ngayon, pinadaloy na po niya. Dumadaloy na po sa atin ngayon ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya, gaano mang katigas ang iyong puso, yan man ay kasing tigas ng puso ni Paraon. Yang puso na yan na matigas na yan, ay kayang palambutin ng Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Kaya, ang sabi niya, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Makikita na po natin ang Panginoon. Bakit? Meron na siyang ginawa sa ating mga puso. Ang inaasam na pagtutuli ng panahon nila Abraham ay pagtutuli ng laman. Pero sa panahon po natin ay hindi po pagtutuli ng laman, kundi ang pagtutuli sa puso. Pinalitan niya yung pusong matigas sa isang pusong basag at nagnanais na maglingkod at parangalan ang Diyos sa kanyang buhay. Isang pusong tapat na walang ibang inaasam kundi ang Diyos lamang.
Kaya sa oras na ito, patuloy ho tayong dumulog sa ating Panginoon. Tayo po ay magpasalamat sa pagkakataong ito, tayo po ay sama-samang manalangin. Yes, Lord God, Heavenly Father, muli po kaming nagpapasalamat sa pagkakataong ito na iyong ibinigay. Tunay nga po, Panginoon, na gaano mang katigas ang puso ng isang tao, ito po'y kaya mong palambutin. Tunay nga po, Panginoong Diyos, na isang pusong tapat, isang pusong dalisay, Lord, ang nais mo. At sa pagkakataong ito, Lord, walang imposible sa iyo. Ikaw ay gumagawa, kumikilos, O Father God, sa aming kapanahunan. Inaabot mo ang bawat tao, Panginoon. Yung pusong matigas, Lord, ay binigyan mo, pinalitan mo ng isang pusong tapat, isang pusong dalisay. Kaya nga, O Father, kami nagpapasalamat sa iyo. Salamat po, Panginoon, na patuloy mo kaming likhahan ng isang pusong tapat na sa iyo'y naglilingkod, na sa iyo'y nagtatapat, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito. Ito pong aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen, Lord.